Kamustahin na po natin ang sitwasyon naman sa Loyola Memorial Park dyan sa Marikina. Naroon po si Mark Zambrano. Mark? Connie, bumuhos nga ang ulan dito sa Loyola Memorial Park dito sa Marikina, pero meron pa rin mga dumating simula kaninang madaling araw para gunitain ang undas. Sa entrada ng Loyola Memorial Park sa Marikina, bubungad ang lamesang punong-puno ng mga sigarilyo at lighter. Bawal kasi manigarilyo sa loob ng sementeryo. Kinukumpiska din ang mga baraha at gamit sa sugal at mga lata ng pintura. Hindi din pinapayagang magpasok ng mga alak at anumang alcoholic drinks. Maaring balikan ang mga ito sa command center ng Marikina Police. Nakahanda na din ang medical station ng lokal na pamahalaan ng Marikina sakaling may mga ilangan ng atensyong medikal. Dahil naman sa ulan, kakaunti pa lang ang mga tao sa Loyola Memorial. Ang ilan sumilong sa mga tent at doon na natulog. Pero si Jay Ama at ng kanyang pamilya, hindi ininda ang buhos ng ulan. Ito na raw ang pinakaalay nila sa kanilang anak na si Paul Simon na namatay sa bangungot. Ngayong taon mahalaga. Bakit po? Kasi ngayong taon nawala yung anak ko. Connie, sa ngayon, panaka-naka pa rin ang buhos ng ulan dito sa Marikina. Sa katunayan, itong kinatatayuan natin ay patuloy pa rin yung pag-ambon dito. Kanina malakas yung ulan, pero humina na ng bahagya. Pero pinapaalala pa rin ng mga otoridad dito na bukod sa wag nandalin yung mga ipinagbabawal na gamit para hindi maantala or magkaroon ng problema ang inyong pagpasok sa sementeryo, magdala na rin daw ng mga pananggalang sa ulan dahil inaasahan din ng pagbuhos ng ulan buong araw. At yung mga kapuso natin pupunta dito ay sana magdala rin kayo ng mga payong at ibang pananggalang para hindi kayo mabasa. Connie? Yes, Mark, kakamustahin lang natin yung traffic situation sa area, no? Ngayon, madaling araw pa lamang, sabi mo nga, kukonti pa lamang ang mga pumapasok dyan o dumadalaw dahil na rin sa umuulan-ulan. Pero kamusta na ba ngayon at nakakapasok ba yung mga sasakyan sa loob, Mark? Connie, kanina sa pag-ikot namin, in fact, yung mga kalye sa paligid nitong Loyola Memorial Park ay one-way na. So isang direction lang ang daloy ng trapiko dito. Nakakapasok naman yung mga sasakyan dito, pero sa loob napansin namin mahigpit yung pinapatupad nilang parking scheme dito. Yung mga kanto kung saan posibleng magkaroon ng choke points, hindi nila pinapayagang magkaroon ng parking area dyan. At yung mga gilid ng kalye ay one row lang yung mga sasakyan na pwedeng mag-park para nga makontrol yung pagpasok at yung volume ng mga sasakyan na magpa-park dito sa loob. Inaasahan kasi, Connie, na mga bandang 7 or 8 a.m. ay magdadagsana yung mga tao dito sa loob ng Loyola Memorial. Kaya pati yung volume ng sasakyan ay kinokontrol ng mga otoridad dito, Connie. Oo, dapat talagang kontrolin, Mark, at alamin naman natin na noon may mga kaso dyan or ng road rage, hindi ba, dun sa parking awayan yan noon at isang ginanga yung nasawi dyan. May ginawa na ba silang mga paraan, nagdagdag ba sila ng security man lang, at least para maibsan yung mga nagiinit na ulo ng mga dumadalaw dyan, Mark? Well, Connie, yung pagdating sa seguridad, sa gates pa lang nakikita na natin na mahigpit. Ito nga sa report natin kanina, yung mga pinagbabawal na gamit ay todo kap-kap ang ginagawa nila dito. Mga bulsa, mga bag, binubuksan yan para mabusisi nga yung laman. Pagdating naman sa traffic, nakita natin halos lahat ng kanto may nakapwesto dito na officer. Sinasabi kung saan pwedeng mag-park, kung saan pwedeng dumaan. At pati yung traffic nga ng mga tao, isang direksyon na lang. Yung papasok, isa lang ang pwedeng pasukan. Yung palabas ay isang area lang ng gate ang pwedeng daanan. So dyan makikita natin na yung control at pag-asikaso nila doon sa mga posibleng pagmulan ng conflict dito sa loob ay nakokontrol naman ng mga otoridad, Connie. Maraming salamat sa iyong update na yan, Mark Zambrano.